Television. October 23, 1953, ang unang opisyal na telecast sa Pilipinas. Isinilang ang Alto Broadcasting System o ABS sa pag-aari ng kapatid ni dating Pangulong Elpidio Quirino. Isang garden party sa bayan ng mga Quirino ang unang palabas na napanood ng mga Pilipino. Pero naging malaking balakid sa paglago ng telebisyon ang kamahalan ng presyo ng mga TV set. Mas mura pa raw ang bumili ng kotse noon kaysa TV. Pero hindi ito nagdagal. Mula sa 3.5 out of 1,000 Filipino household na may TV set noong 1953, umakyat ito sa 38 noong 1960. 1962, ang television set ang naging pinakamabentang appliance sa mga urban area. Mas mabenta pa kaysa plantang de kuryente. 1958, isa pang television network ang itinayo. Ang DZXL TV9 na pag-aari ng Chronicle Broadcasting Network o CBN na magkapatid na Eugenio Sr. at Fernando Lopez. Tungtong ding yon, pinili ng mga Lopez sa mga Quirino ang ABS at pinag-isang dalawang kumpanya sa pangalang ABS-CBN TV3. Isang transaksyong isinulat sa table napkin. 1960s, lalo pang naragdagan ng mga television network. October 1961, isinilang ang DCWB TV Channel 7 ng Republic Broadcasting System o RBS. 1962, ang DZTM TV Channel 5 ng Associated Broadcasting Corporation o ABC at ang isang DZTV Channel 13 ng Inter-Island Broadcasting Corporation o IBC. Umigpit ang kompetisyon. Noong November 17, 1967, simulan ng ABS-CBN ang unang broadcast in full color sa Pilipinas sa pamamagitan ng canned show na Wild Wild West. Pero ang unang Filipino show na color ay ang Sunday Sweet Sunday. Biglang naputol ang sigla ng telebisyon sa Pilipinas nang ideklara ni Marcos ang martial law noong 1973. Bago nag-martial law, ang ABS-CBN na ang pinakamalaking TV network sa Pilipinas. Pero ipinasara ito ni Marcos kasamang iba pang mga impila ng radyo-telebisyon. Channel 7, 9 at 13 lang ang napaintulutan ni Marcos. At ang government TV Channel 4 ang Maharlika Broadcasting Network. Sa mga taon ng martial law, nasikil ang kalayaan sa pamahayag. Pero sa loob din ng mga taong ito, namayagpag ang ilan sa mga hindi malilimutang shows sa television. Isa na rito ang Jan and Marcia. At kahit sinasabing propaganda ang lahat ng balita ng mga panahong yon, ang pinanood ng bayan ay si Harry Gasser ng Newswatch. 1986, matapos ang People Power Revolt, ay balik ang kalayaan sa media. At higit sa lahat, ay balik ang ABS-CBN sa tunay naman nagmamay-ari ito, ang pamilya Lopez. Muling sumayimpabuhid ang pinakaunang television network sa bansa. Sa ikling panahon, muling nakuha ng ABS-CBN ang tiwala ng publiko. Hindi lang nanguna sa ratings, kundi naging leader din sa paggawa ng mga show na naging batayan ng ibang mga network. Ngayon, sa ikalamumpung taon ng Philippine Television, patuloy ang telebisyon sa pagiging founding medium na naghahatid ng impormasyon at kasiyahan sa bawat tahanang Pilipino.